Eto, let me share the screen. Alright. So, ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? By the way, this is Coach Rene. I'm here to have some quick training lang, and some of you knows already about this. But I want to refresh for to everyone, especially sa mga bago, na may ano tayo, may road to success tayo. At pag sinabi kay live good road to success, kailangan maintindihan mo to, kailangan sa puso mo to. Alright? This time, magiging seryoso tayo ng konti. O, diba? Okay ba yun? So, magiging konting hindi mo na tayo masyado makulit, pero I will think kung makulit ba talaga o hindi. Alright? So, mag-start muna tayo sa iyo dito sa ating road to success. Everything starts from you. Tandaan mo yan. Pag ikaw naging involved ka dito, you have to develop and you have to start with it, not because of the company but because of you. Ikaw may gusto kang ma-achieve sa buhay mo para makuha mo yung big dreams na meron ka. Alright? So that is the pathway. And sometimes hindi mo naman yan ma-jump agad. Hindi ka makaka-jump agad diyan. Kapag ikaw kapag ikaw nagsimula dito, hindi naman pwedeng jump ka na kaagad doon sa milyon-milyon at doon sa pangarap na kailangan mo, na gusto mo. Alright? So we have to first, magkaroon ka muna dito sa business na ito ng tinatawag natin na GLLA. Good Learning and Listening Attitude. Alright? Karamihan kasi sa mga nagninegosyo ng ganito, ang akala nila is basta na lang ako papasok dito, gagawin ko lang ito pag kung gusto ko lang, at kung ano sinasabi ng mga coaches and uplines, bahala sila dyan, wala akong pakialam, basta ako gusto kumita ng pera. No. You have to start to have a good learning and listening attitude. Kailangan maintindihan mo, serious business po ang pinag-uusapan natin dito. Alright? So ano ang dapat na gawin kapag ikaw ay makikinig ba sa mga ano ba ang dapat mong maintindihan? You have to learn all the aspect or all the yung tinatawag natin na yung kanina tinuturo. Ang dami tinuturo kanina ni Coach Fernan, Coach Ferds. Lahat 'yon kailangan maintindihan mo na mayroong kang ano dito, kailangang maaral ka dito, technicalities, and of course yung talagang yung magiging pathway mo dito, lahat 'yan. Lahat ng kailangan maintindihan, intindihin mo agad-agad kasi hindi naman biro ang kikitain mo dito, my friend. All right. So, here, kapag natuto ka, that's the time na kailangan makapagturo ka na. All right? So, ang iba, ang akala nila, basta sasali kikita. Yung mga abangers dyan. Diba? Puro gano'n na lang, abangers. Kaya yung minsan, duplicate mo is abangers. Kaya kailangan mag-teach ka. Kasi pag hindi ka nakapag-teach, hindi ka magli-lead kasi. And this is the right pathway for the success na gusto mong mangyari dito. Kasi nagsimula ka sa good learning and listening attitude. So learn ka ng learn. And then pagkatapos mo magtuturo ka na. Ibig sabihin, pag nagtuturo ka na, nagli-lead ka na. And that's the time na magkakaroon ka na ng duplicate. Kapag na-duplicate ka na, my friend, eto tandaan mo ha, dito na magsisimula ang tinatawag na big network mo. Bakit? Kasi nakuha mo na yung ginagawa ni upline mo eh. Nakuha mo na lahat yung start. Katulad nila Coach Fernando, Coach Ferds, lahat ng mga uplines, and yung upline mo, yung coach mo, nakokopya mo siya. So ibig sabihin, magkakaroon ka ng big network. Whether you like it or not, it's going to happen to you. And then, pag meron ka ng big network, eto na kasunod. Ayan. Meron ka ng big income. Yang big income na yan, ang magagamit mo para makuha mo ang big dreams mo. Okay. So start from you. Nagkaroon ka lang good learning and listening attitude. Then, habang nagle-learn ka, doon ka na magkakaroon ng tinatawag na teachable skills, and you can teach other people, and then you can lead na. And then kapag nagli-lead ka na, maduduplicate ka na. And then you have a network, and then a big income, and then you can have, or you can achieve, or you can get the big dreams that you are looking for. Alright? So ganun pala. Ganun pala yung pathway. Eh, ang problema, bakit hindi nakukuha ang pangarap dito sa mga ganitong klase ng business? Number one po is wala po kasi talagang tinatawag na big income. Eh, wala eh. Yun nung simula eh. Para makuha mo yung pangarap mo, kailangan may big income ka talaga. Eh, bakit walang big income? Kasi walang big network. Bakit? Kasi hindi ka na-duplicate.
Bakit hindi ka na-duplicate? Kasi hindi ka nagli-lead eh. Pag hindi ka nag-lead dito, ibig sabihin, wala talagang mangyayari. And kaya hindi nakakapag-lead kasi hindi natuto o kaya hindi nakakapag-teach. And kapag hindi ka natuto, mahihirapan ka talaga mag-teach. And bakit hindi ka nag-learn at hindi ka nakapag-teach? Kasi wala kang good learning and listening attitude. And it's always, 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 tandaan mo to, start from you. Kaya hindi mo makukuha yung pangarap minsan kasi ikaw mismo pasaway ka, my friend. Abangers ka, my friend. Ganun lang yung sinasabi natin dito, but this is serious business. I'm telling you, you have to do this process. Okay? So, tapos na pa tayo. Joke lang. Hindi, di ba tayo tapos? Okay? So, let me tell you exactly how to do or how to start the business right. Paano ba natin gagawin to ng tama? Paano ba natin to gagawin talaga ng upline? Kasi, sorry about that, nawala yung video ko. Yan. So, upline, paano ba? Paano ba gawin yung business ng tama? Paano ba natin to, paano mo ba kami tutulungan? Kasi marami sa atin tanong ng tanong, syempre, kailangan sumunod ka. And one of the thing na kailangan mong gawin, ayan, may Zoom kayo nakikita. You have to make sure na nag-a-attend kayo ng Zoom meeting. Okay? Isa yan sa pinaka-key success dito. Dati kami, sa lahat po ng mga uplines dito, and I'm sure, even yung mga dati na nag-network, kailangan talagang sa opisina ka, isako mo mga downline mo para mag-attend-attend, di ba? Mga ganun. So, ganito ang gagawin mo, my friend. Prepare mo yung requirements na kailangan mo. Ano ba ang mga requirements na kailangan mo just in case na gagawin mo to? Organizer. Kailangan mo na organizer. Kasi yung iba sa atin, bahala na gang, di ba? Yung parang wala lang. Basta naka-cellphone lang naman ako, okay na. Paano mag-lobat ang cellphone mo? Requirement po yan. Laptop or tablet or mobile, kailangan yan. Then dapat, alam mo yung Team Zoom link every now and then. Hindi po pwedeng yun na nga lang yung, kaya nga nakalagay na kagad sa Zoom. Kasi, wala kang ibang gagawin kundi magpasok ng tao dito sa Zoom. Alright? And then yung importanteng bagay na dapat meron ka at alam na alam mo, yung Live Good affiliate link mo, my friend. Pag hindi mo alam yan, bigay mo sa akin, ha? Okay? Kailangan yan. And of course, you need to have a good internet connection. You are on the business of online. Kailangan po lahat yan meron ka. Okay, mamili ka lang dyan sa laptop, sa tablet, or sa mobile kung ano yung ginagamit mo. Hindi mo kailangan maging maluho. Okay? But organizer is a must. Kahit na techie na ngayon, more on technology na ginagamit, kailangan pa rin ng organizer. Kung may ballpen ka, mas maigi, huwag kang manghihiram sa iba, ha? So, yun lang naman. And then, you can attend the Zoom. Kasi especially itong ganitong training, I don't know sa inyo guys, kung sino nagtitake down note. Kasi importante to. Importante na malaman mo kasi part ng duplication is teaching, tama? Part ng teaching is yung mag-lead ka eh. So, simula pa lang, sinabi ko na kaagad kung anong gagawin dito. So, kailangan talaga, ikaw mismo, mag-take down note ka. Okay. So, ganito po. Let's talk about paano ka makaka-create ng prospect list mo. Kasi, this business will never ever grow without the prospects. Tama po ba? Kasi ang iba sa atin, ang naasahan, prospect din ang upline. Aba, my friend, kung aasahan mo yan, bago ka kumita ng $25, aabutin ka pa ng 100 spillover. Mga bangers dyan, alam mo nang ibig sabihin na. Yung mga tamaders dyan. Lalaman ako pinapatamaan. Pero baka mamaya, ganun ka lang. Prospect ng upline mo yan eh. Diba? Dapat meron ka rin sarili mo. Business mo to eh. Sarili mong tindahan to. Okay, dapat meron kang sariling kliyente. Meron kang mga prospect, may tinatarget ka, may pangarap ka. Alright. So, ano-ano ba? How to make an effective prospect list? Meron po mga tinatawag na letter A, elite group, result, letter B, may mga parang result group to, yung letter C, yung mga negatives. Okay, so categorize natin. Para sa mga gustong magkaroon ng prospects, ito po lahat ng mga klase ng tao na kailangan mong ma-meet dito. First, sa letter A, sa elite group na kinatawag natin, dito yung may mga kakayanang mabuhay pero syempre panahon ngayon kailangan pa rin ng extra pagkakakitaan. Sila yung mga sila yung susunod na papakitaan natin ng opportunity since magpa-practice muna tayo sa mga group C. Yan. Ano ba yung group C at saka group B? Ang group B po, ito po yung family, friends, office mates, saka yung etc. Ito yung mga parang
mga nagne-negative agad sa'yo. Wala ka pang sinasabi, ayaw na kaagad maniwala sa'yo. Diba? Yung mga ganun. So, isulat mo lang din siya. Alright, and meron din naman tayong sa letter C. Ito naman yung mga tambay lang, mga etc. Yung mga taong negative sa buhay, yung mga walang believe sa networking, yan. So, lahat yan, actually, may tinatawag na practice stage and yung pagiging expert stage hanggang sa maging ano ka na, maging expert ka na talaga, maging professional ka na sa network marketing. This is a career, my friend. So marami kang may encounter dito ng negative na tao. So mas maigi nasa simula pa lang, puro negative na ang nakakausap mo dito. Bakit? Kasi that is the practice sa mga mabibigat na mga words na matatanggap mo from different person outside the world. Kasi people's business po ito. So, imposible na wala kang ma-encounter na negative. Kasi dati, ikaw negative din naman. Tama ba? Okay. So, my friend, you have to create at least 10 to 20 names or more daily. Kung dati, pinag-uusapan natin 200, 100, hindi na. Hindi pa kailangan yun. Simplehan lang natin. 10 to 20 names daily or more, mas maigi. Kasi, will ano yan eh, yung parang one step at a time. Ganun lang muna. Pero dapat regular mong ginagawa yan. Alright? So, paano? Kailangan meron kang K-list. Alam nyo ba yung K-list kung tawagin? This is very basic pero sasabihin ko sa inyo mabilis kung ano yung mga K-list na yan ha. Ito yung mga include everyone if they're negative to put them, just put them on your list. Sino yung K-list na to? Ito yung kaibigan, kamag-anak, kakilala, kaaway, kakosa, kalaguyo. Hindi ko alam eh. Basta lahat ng K. Ayan. Kamarites, mga ganon. Lahat yan, K-list yan. So lahat yan, lista mo. Okay? And then, if they said they never be involved in network marketing, put them on your list, my friend. Isulat mo lang. Alam mo bakit importante isusulat yan doon sa organizer na sinasabi natin kanina? Kasi doon sa organizer na yon, pag halimbawa, sinulat ko, kunwari, si Juan. Doon ko maalala na si Juan pala is kakosa ni Pedro. So doon ka magkakaroon ng ng parang realization na oy pala. Okay. So kaya pala kailangan ilista mo yung mga negative din kasi meron kang common friends diyan na mare-recall, mare-remember mo sila. Bakit common friends? Eh mga negative na yan. Eh negative ka naman dati. 'Di ba? So okay lang. Wala lang naman problema. 'Di ba? So yun. Kaya kailangan ilista talaga. Okay? So, hindi mo lang kailangan ilista yung mga maingay. Ang ilista mo lang yung lahat ng tao na gusto mong ilista dyan. Alright. So, bakit kailangan ng dream board? Ayan. Bakit kailangan pa yan? Totoo? Yes. Ito, hindi alam ng marami. So, bakit kailangan pang magawa ng ganito? Kasi, ito yung magiging pundasyon mo, ito yung magiging panghahawakan mo along the way. Kasi the more na nakikita mo yan, my friend, mare-remind ka and yung mga reason behind kung bakit ka sumali dito, it will be reminded to you na, uy, kailangan ko pala talagang anuhin to, kailangan ko pala talagang gawin to, ito pala yung pangarap ko. Kasi minsan, kapag na-relax ka na, kunwari, nagkaroon ka na ng medyo, sabihin na natin na medyo maluwag-luwag na sitwasyon, makakalimutan mo na kailangan mong umataw, makakalimutan mo na itong mga pangarap na to na dapat meron ka. And even yours truly, ako po, hindi ko alam kung nakikita nyo yung camera ko, I have here, anywhere in my places, I have this kind of dream board. Ito po, I don't know kung nakikita nyo ako. But this dream board that I have, I keep on printing it every now and then. It's the same lang. The same lang. Palaging ganun. Bakit kailangan yan? Kasi importante po talaga yan. Ang akala ng iba, wala lang yan. Pero alam mo yung pinagtagpi-tagping papel na mga pangarap mo na nandiyan, na lagi mo nakikita, it will always remind you kasi ikaw yung tipo ng tao na makakalimutin. 'Di ba? Yung pangarap na nga lang nakalimutan pa. 'Di ba? Kaya minsan ano mo siya, ilagay mo siya sa iyong wall, sa ceiling mo. Bahala ka kung saan mo gusto. Basta lagi mo nakikita siya. Sa salamin, minsan nilalagay ko yan para at least pati yung itsura mo, lagay mo doon sa salamin. Yun yung mo. Tingnan mo maigi kung sino ba yung nandoon sa salamin. Ha? Baka mamaya ibang tao yan. Diba? So, basta lagi mong tinitingnan yung pangarap na yan. And it should be smart. Pag sinabing smart po, alam po to ng karamihan, specific yan. Dapat alam mo talaga kung anong gusto mo. Yung gusto mo hindi yung gusto ng asawa mo ha. Tapos measurable siya, dapat na-measure mo siya kung kailan mo kukuha.
Hindi yung pwedeng, teka muna, basta magda-diamond ako bukas. Well, hindi ganoon, my friend, ha? Hindi ganoon. Dapat measurable siya and attainable siya. O, attainable naman ang crown diamond. So, okay. That's good. Crown diamond and diamond is all attainable. So, dapat yan yung mga tinatarget natin. And then, realistic siya kung kailan mo siya gusto makuha kasi may time-bounded dapat talaga yung pinapangarap natin. Dapat may time ka kung kailan mo siya gusto makuha. Kunwari, gusto mo magkaroon ng oras ka sa family mo, especially sa mga kaibigan, kamag-anak at mga kakilala natin dito at mga ka-OFW natin dito, aba, my friend, hindi ka bumabata dyan. Lalo na Middle East, hindi ka magkakaroon ng pension plan at ikaw ay uuwi at hindi ka rin magiging part ng tinatawag na citizenship dyan. Okay? Uuwi ka. At uuwi ka at dapat hindi ka uuwing luhaan. Sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, sa America, they can become part of parang citizenship doon. Pero still, you still need a sustainable income. Hindi ka pa pwedeng aasa lang din sa gobyerno. Okay? So, here is the thing that you need to do. Okay? Kailangan ito ay panghawakan mo itong mga pangarap na ito. Okay? So, how to become successful in live good business? You need to become the right person. Ayan. So, paano pag sinabing you need to become the right person, ibig sabihin hindi ka left person. Nasa right ka. Di ba? So yun, how to become the right person. Ganito po siya. Okay, paano ba maging tamang tao? Ang ibig sabihin yan, tamang tao ka ba sa negosyo na to? Kasi bibigay sa iyo ni Lord pag tamang tao ka na. Alright? So, kailangan meron kang right mindset. Tama dapat ang mindset mo dito. And right attitude. Itong dalawang ito ang pag-uusapan natin ng mas matagal. I don't think kung aabot pa ako doon sa right skills kasi hahaba tayo sa right system. So yung dalawa lang ang i-discuss ko sa inyo. Siguro in the future, I will discuss yung skills and right system. Kasi I don't want to take much of the time kasi I want to give you a brief but very informative information right now on the two topics that I would like to share it to you right away. Okay? So hindi tayo magpapahaba hanggang doon sa skills saka abutin tayo ng isang oras dyan. Alright? Mas mahaba yun. So, dito muna tayo doon sa dalawa. Right mindset muna. Okay? Pag sinabing right mindset, hindi po sa left mindset. Okay? Okay. So, yun siya. Okay? Hindi po siya. Ito po yung tamang mindset na kailangan meron ka. Ano ba yan? You need to think like a business person. Kapag sumali ka dito kay Live Good, hindi ka pwedeng mag-iisip na ikaw ay ano lang, putyo-putyo lang. Hindi pwedeng gano'n. Hindi ka pwedeng parang sumali ka dito nang iniisip mo sa sarili mo is forever affiliate ka. Forever bronze ka. Hindi gano'n. Ang business person is may iniisip na growth yan palagi. Alright. So, paano ka ba mag-iisip na totoong negosyante ka na? Ito yung mindset na kailangan mong gawin. Palitan mo yung mindset na meron ka. Empleyado ka, manggagawa ka o kung ano man yung trabaho mo or yung karamihan sa atin, marami tayong mga kaibigan na kakilala na nasa sa domestic helper, hindi mo kailangang isipin yun yung trabaho mo. Kailangan mo isipin, negosyante ka. Okay? So, palitan mo yung mindset mo para matapos mo lang. Okay? There's a 6 key to a proper mindset. And this 6 should be maging tatak ito sa isipan at sa puso mo. Okay? Unang-una, remove your negative beliefs. Tanggalin mo ang mga self-negative talk na meron ka. Yung lagi mo sinasabi, hindi ko kaya yan. Sila lang ang magagaling dyan. Yung mga ganoon. Okay, tanggalin mo yan sa isipan mo. Okay? Wala kang ibang isipin dito kundi yung success na gusto mo. Okay? So lahat ng mga negatibo, wala ka ng space dyan. Para maiwasan mo yan, my friend. Ito lang gagawin mo. Paano manood ng mga kung ano nung negative dyan sa mga Facebook na yan? Huwag ka na muna manood ng mga kung ano-ano mga chismis dito, chismis doon, my friend. Okay. So doon ka lang sa mga bagay na magpapaunlad sa'yo. Doon ka muna tumutok. Pagka ikaw ay mayaman na, saka ka na bumalik dyan sa kamaratisan mo na yan. Ha? Pagka mayaman ka na. Pero sa ngayon, iwasan mo na muna yan. Alright? So read your daily goal out loud every day. Kunwari, ano ba ang talagang goal mo? I am a crown diamond. So lagi mo siyang basahin. 5 times every day o kaya sabihin mo na lang talaga. Kung ngayon, kung kaya mo itong gawin, I am a crown diamond 5 times, you can do it. You can say it. I am a crown diamond. 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 Kailangan mo siya i-declare. Bakit? There's a power on declaration po.
And every time that you keep on telling it to yourself na magka-crown diamond ka, whether you like it or not, magka-crown diamond ka, my friend. Okay? So, kailangan pala to. So, dapat hindi mo lang siya tinitingnan, binabasa. Kasi ang kanta, hindi mo yan makakabisado kapag hindi mo kinanta. Kung titingnan mo lang, papakinggan mo lang siya. So, ganun din pala dito. Okay? Kailangan, naiintindihan mo kung ano yung gusto mo. Kailangan lumabas siya sa isipan, sa puso mo, sa bibig mo, mas-shout out mo siya. Alright? And then, anticipate mo yung mga challenge. There's no smooth mountain, my friend. Kapag umakyat ka sa smooth mountain, madudulas ka. Tama? So alam mo na mayroong magne-negative sa'yo. Alam mo na mayroong mga tao na hindi talaga sasali sa'yo. Alam mo na may pagdadaanan ka. Alam mo may titigil na mga downline ng mga tao dun. Mga tamaders, abangers, mga ganon. So kailangan alam mo sa sarili mo yun. The problem is, karamihan sa atin, uy, dapat pagsali ko dyan, yayaman ako, may spillover agad ako. Diba? Gusto smooth. Gusto walang challenges. Eh, my friend, may time na after 6 months, wala ka pang spillover. May time, 7 months, 8 months, wala ka pang spillover. Paano yan? Kasi 2,000 kayong nilalagyan ng spillover. 2,000 yung tamaders, iisa lang ang gumagalaw. Diba? So, anticipate mo na yung challenge. Ngayon, kapag hindi mo na-anticipate yan, may hirapan kang maka-cope up na baka tumigil ka, baka mag-quit ka. Bakit? Kasi nga, ang akala mo, ganun lang, easy breezy lang yan. Mag-subscribe lang ako, ganun. Mayroon na pera, yayaman na ako, my friend. Ano yun? Diba? Di sana, ganun na lang lahat ng tao, mag-subscribe na lang ganun. Walang problema doon, pero kailangan mo talagang mag-anticipate na meron kang dadaanan dito. Meron pong personal na pinagdadaanan. I'm sorry to say, but sometimes meron pong mga, I'm very sad that I'm hearing this one all the time. Meron pong wala sa mahal mo sa buhay. Meron pong tao na minsan magpapabigat sa'yo, asawa mo, minsan wala ka namang asawa, nagpapanggap ka lang, di ba? And ang point, yung tipong yung challenge na hindi mo na-expect, may dumadating talaga. So dapat, alam mo kaagad sa sarili mo na meron kang gano'ng dadaanan at it will not even touch the business na magkukwit ka. Yung idea na this business will stop pagka dumaan ako sa ganitong pagsubok. Okay? So dapat na-anticipate mo lahat ng mga challenges na meron ka. You know what? The virus, yung virus po na na nagkaroon before. You know what? Kaya po nagkaroon ng antivirus. Ang antivirus po is virus din. And actually, kaya po yung natuturok sa atin is to anticipate the virus that will attack you later on. At kapag meron ka ng antivirus, ibig sabihin, nalaman mo na may papasok sa yung virus, so minsan, hindi ka natatamaan talaga. And that's what you call anticipation. Anticipation of challenge or anticipation of virus. So, marami pong viruses dyan sa labas. And that is the challenge. Ano ba ang viruses dyan sa labas? Yung kapitbahay mo. Yung ini-invite mo, yung kaibigan mo kuno, hindi mo kaibigan naman yun. Bakit? Laging negative sa'yo. Diba? So, yun ang mga virus na minsan, anticipate mo na. And you know what? Ito pinakamaganda rito. Kapag yan anticipate mo, make negativity and those kind of rejection your vitamins. Kapag sanay ka, para kami antivirus, okay lang yan. Minsan nga, ito, pina-challenge ko yung mga grupo ko before. Sabi ko sa kanila, the more rejection that you will have, later on, the better. Bakit? Kasi kapag marami kang rejection, masasanay ka na, baliwala na sa'yo, at pag baliwala na sa'yo, nakalangiti ka na lang, hindi ka nasasaktan, hindi ka na magkukwit. Okay? So yun po ang anticipation ng challenges na sinasabi natin. Alright? Take full ownership of your Live Good business. Yan po ay kailangan ang mindset mo, naka-full ownership ka. Bakit? Kasi po, pag hindi ka nag-take ng full ownership dito sa business na to, lagi ka na lang, eto sabi ko nga sa kanila, ano bang tawag sa'yo? Paa? Paa? Ano yung paa? Paasa. Asa ng asa. Ganun siya. Hindi ka po pwedeng asa ka lang ng asa sa upline mo. My friend, kapag ikaw mismo ang nag-open or ikaw na mismo ang gumalaw sa business mo, no one can stop you. Even lahat ng mga kamag-anak, kaibigan at kakilala mo na nag-negative sa'yo, they cannot even stop you. And tandaan mo, kapag ka nag-full ownership ka ng isang negosyo,
Nakakita ka ba ng McDonald's? Puro kamag-anak lang ng McDonald's ang kumakain sa kanila. So that's why those family members na mga kakilala mo, ang mga kaibigan mo, they are only part of the practice that you will have. Hindi po yun yung kailangan mo talaga makuha. Minsan, mas maigi pang kunin yung mga hindi mo kakilala. And you should learn how to use the social media. Kapag ikaw ay magninegosyo, karamihan po ngayon, ganun na ang ginagawa. Taking full ownership of the business is lahat ng strategy, skills, o yung tinatawag mo na yung tinatawag mo na galing mo, ilabas mo 'yan. Okay, malalabas mo 'yan kapag ikaw mismo ay hindi paasa ng paasa, 'di ba? Yung umaasa ng umaasa. Hindi po dapat ganoon. Okay? So dapat full ownership ka dito. And then be thankful and grateful every day. And that's the one of the best thing that I would like to mention to you kasi every now and then po is a blessings. Every gising is a blessings. Alright? So kailangan tandaan mo na itong business opportunity na binigay sa atin ni Lord is something na napakalaki, napaka-importante, napakalaki ng pasasalamat at lumabas to. Kasi kung patuloy pa rin tayong maluluto doon sa mga old school system na pinagdaanan na ng marami at hindi naman talaga nagiging successful ang karamihan doon, let's face the reality. Okay? I'm not saying that you will become millionaire agad-agad dito, pero malaking chance mo na kumita ka dito. Yun na lang yung magiging difference. Doon po talaga minsan hindi ka talaga kikita eh. Kikita ka lang doon pag bumili ka ng multiple accounts. Uy, marami kang downline. 7 ang iyong downline. Sarili mo lahat. At kumita ka naman, 'di ba? Tapos pag hindi humataw ang isa, hindi na kayo hahataw lahat kasi ikaw din 'yun. So dapat dito sa business na to kay Live Good, kailangan maging thankful and grateful ka. Kasi naalam mo sa sarili mo na meron ka ng pag-asang kumita. Hindi ka man yumaman agad, at least kikita ka na dito. So keep on doing it and keep on learning on how to do it. Okay? And associate with the right people, my friend. Huwag ka lang bumarkada, tumropa, dyan kinamarites. At dyan sa mga negative na tao sa paligid mo, yung mga negatron, negastar. Diba? Ang daming mga negatron, puro pinag-uusapan lang is mga negative. Iwasan mo na yan. Associate ka doon sa mga tao na gusto mong maging. And kung hindi ka, kunwari, hindi ka naman nakakalabas, eh wala kang ibang choice kundi umattend ka lang ng umattend ng Zoom meeting na ito, ng mga ganitong klase ng Zoom meeting, and you will have parang magiging part ka na, nakaka-associate ka na doon sa mga positive-minded people. Okay, that is the wonderful thing that you will do to yourself. Palitan mo yung environment mo. Sometimes yun po talaga ang kailangan natin. The environment and the people you associate with, sometimes yun ang nagiging ikaw kasi. Kapag sino yung lagi mong kausap, sino yung lagi mong kasama, yun ang nagiging ikaw. Sabi nga birds of the same feather are the same birds. Flocks together, right? So yun siya. Alright, surround yourself with positive people, believe in yourself, and be hungry to be successful in life. Make sure that there's no room for doubts. Yan po ang tandaan mo. Dapat wala ka ng duda. Sabi nga ng mga mentor and coach, yung duda pagdudahan mo. Duda? Sabi mo gano'n. Sabi mo kay Duda, Duda, kaduda-duda ka ba? Ganon. Baka mamaya kadududa mo, wala na, natenga ka na. Ayun tuloy. Wala na nangyari sa business mo. Puro spillover na lang iniintay mo. Diba? So dapat, ngayon pa lang, alam mo sa sarili mo na wala kang room for doubts. Alright? So, the ABCD concept, bilisan ko lang to, mabilis lang to sa inyo. Okay? So ano ba ang ABCDEF concept na to? Ayan, first is the attitude. Ito yung kailangan mong baguhin, the attitude that you have. Right? Attitude po. Pag binilang mo yan, from letter A hanggang letter E, A1, T20, lahat po yan is total 100%. Pag yan tinotal mo, that's why attitude is very important po dito. Adjust mo yung attitude mo, my friend, kung minsan pasaway ka, check mo din, ha? Baka mamaya ikaw naman pala ang pasaway, puro paninisi ka sa ibang tao. Minsan, i-check mo din, mag-self-check ka din. Okay? So minsan, yan po yung problema sa maraming mga tao dito. Una-una, gusto agad yung mga yumaman ng walang gagawin, yung mga attitude ng mga ayaw maghihirap. So please lang, no, lahat na sinisisi sa ibang tao pero hindi sinisisi ang sarili pag may mali. Alright? So attitude is really everything. Alright? Knowledge. Ano ba ang dapat na meron ka? You know what? If you know,
you will have your edge because you will learn, and while you're learning, you will earn. Alright? So dapat sa knowledge is importante na mapalalim mo to. And start from your attitude. Okay? So, attitude is yung tinasabi natin kanina ng good learning and listening attitude po is actually ano po na to? Tandala malulobat daw ako. Yan. Okay? Dapat meron kang tinatawag na willing to learn. Alright? So, guys, pag willing to learn ka, is lagi kang open for new ideas. Okay? So, dapat, maano mo to? Maintindihan mo to ng mabilis. And then, dapat nakikinig ka. Kung ano sinasabi ng upline mo, yes, upline, sige. Okay, yes, coach, walang problema. Okay? And then, willing to follow. Hindi yung kapag ikaw nasabihan ng upline mo, dapat mag 1 year ka na. Ayoko nga. Ano ganyan? Gusto ko lang doon sa yung gusto ko. Diba? Minsan, ang titigas ng ulo. Diba? So, dapat willing to follow ka. Gusto mo maging successful dito, change mo yung attitude mo. And then, if you do have a good learning and listening attitude, nothing is impossible. You don't have to be great to get started, but you have to get started to be great. So, start mo kaagad, simulan mo kaagad to, and show some good learning and listening attitude to your upline and to all coaches na pinapakinggan mo. Alright? Okay po ba yan? And then, ayan, believe po to. Believe in God. Believe po. Ito yung mga paniniwala mo. Naniniwala ka ba kay God? Sa produkto ni Live Good? Sa company ni Live Good? Sa mga may-ari? Sa upline mo? And sa business partners ng mga downline mo? And of course, sa brother sister line, mga ganyan. Dapat naniniwala ka. So create a family. This is one roof, one umbrella lang po. And most important thing na kailangan mong paniwalaan is yung sarili mo. Naniniwala ka ba sa sarili mo? Baka naman hindi. Puro ka paniwala sa ibang tao pero sarili mo hindi pinapaniwalaan, di ba? So paniwalaan mo yung sarili mo kasi kailangan yan. Okay? And inuna lang natin talaga na paniwalaan mo kasi si God. Kasi si God po ang source ng lahat. Ang Live Good po ang resource. Alright? So, kailangan lahat po yan, paniwalaan mo, and even yourself, you have to make a big change sa paniniwala mo dito kay Live Good po. Kasi, dapat sa sarili mo, alam mo kaagad na makukuha mo yung gusto mo dito. Okay? Hindi po yung, baka nga, sige na. Yung baka, yung nagpapachamba lang. Alam mo yung ganon? Diba? Pati, hindi po sa ulam lang may pacham. Dito rin po sa mga business na nitatry, may mga pacham din po dito. Gusto mong pachamba-chamba. Hindi po ganun. Okay? You have to believe in yourself na magiging successful ka rito. Alright? Letter C. Ito na, medyo patapos na tayo. Commitment. Ayan. Ito po, medyo malalim to commitment. Alright? So, marami po sa inyo, pag sinabi na upline, dapat maging gold ka. Dapat maging silver ka. I'll try. O dapat maging platinum ka. I'll try. O dapat mag-diamond ka. I'll try. Diba? Commitment, taas, diba? Ganun daw. I'll try. My friend, kung gusto mo lang success dito, hindi mo rin pwedeng sabihin, upline. Ito mo, diba? I'll try my best. O, diba? Tinaasan pa. Nilagyan pa ng best. But I think my best wasn't good enough. Diba? Tapos mamaya kumita pa ng just once. Diba? Hindi ganun. Upline, pagka sinabihan ka na magda-diamond ka, ito ang kailangan mo sabihin. I do whatever it takes. I have to do whatever it takes. Magda-diamond ako, magka-crown diamond ako. Dapat ganun ang attitude natin. That is the commitment. Okay? Hindi po yung, I'll try my best. Diba? May ganun. So always double your commitment to the people who are committed to you and to the company, my friend. Kailangan maniwala ka dito sa company na to na kaya kang payamanin. Okay? At alam mo na, ilalabas mo talaga ang best mo dyan kapag ka ikaw ay naniniwala at committed na person ka. Dalawa po ang sabihin ng committed, ha? Hindi po yung pag may sinabi is committed. Committed ang utak. Tagalog yun eh. No? Committed. Lumiit ang utak. May sinasabi lang, committed na. Committed ang utak. Hindi po ganun. Okay, dapat committed ka. Committed ka doon sa mga tao nag-commit sa'yo, and then committed ka doon sa company na kasi alam mo na kaya kang bigyan nito ng buhay na napakaganda. Alright? So you can get everything you want in life if you just help enough other people to get what they want in life. Alright? So kailangan tulong ka. Yung commitment dito, walang tinatawag na limitasyon.
You have to make parang tinatawag natin na servant leadership yung ginagawa po natin. The only thing and the only person, he's not a person who did that, is actually our Lord God. He is a servant leader. Okay, servant leadership is one of the best key, o kailangan nating gayahin yun kasi siya yung nagsiserve sa mga disciples niya. And ganoon din dito. As an upline, sometimes napapagod din mga coaches natin, uplines natin, pero they're really committed. They want to help. They really want to do whatever it takes. And you have to be thankful and grateful. And this is also my commitment to you guys. As I mentioned before I talk here, that is my commitment. I will provide my talent to give the best of everything para makapag-present at makapag-training sa lahat ng buong Live Good family. All right? So, wala akong pinipili. I don't even choose kung ano man. Basta sinabi sa akin ng upline ko, sige, walang problema. Okay ako doon. Okay? Kasi ganun din ang gusto kong mangyari kasi later on kasi you will create your own duplicate. And napakasarap ng feeling na lahat ng downline mo is pare-pares kayo, tono kayo. Alright? So, always attend Zoom trainings and Zoom meetings, my friend. Don't be acne. Ano yung acne? Yung alam ko na yan, ayoko nang umatan dyan. Yun yung madaldal na gwapo, nagsasalita. Diba? Mga ganun. Diba? Ayoko umatanda naman dyan kasi tatawa lang ako, malalaglag ang pustiso ko. Ganun. Kasi alam ko na yan, acne. Dapat wala kayong sakit ng acne, no? Kapag matan ka dito, take the full heart na makikinig ka and hindi ka lang tatawa, baka talaga tatawa ka ng tawa, tumalsik yung pustiso mo dyan, nahirapin. Ano ka lang, mag-learn ka talaga. And dapat, yung commitment talaga na gusto mo mag-step up, dapat panghawakan mo na yan. Mahirap lang yan sa una. Lahat ng bagay, mahirap lang sa una. Pero kapag yan, naintindihan mo na, madali na yan, my friend. Alright? So, a winner makes commitments and the loser makes promises. Sino ka ba dyan? Alam ko na kung sino ka dyan. Diba? Hindi ko na sasabihin. Baka naman sabihin, I'm not a loser, my friend. Diba? So, yun siya. Alright. So, remember this. Live Good is a subscription-based business. Only the committed business person subscribe yearly or 2 years subscription. Bakit? Kasi yung iba, pa-monthly-monthly lang. Diba? Monthly lang ako, my friend. Ganun siya. Bakit? Kasi yun ang commitment ko. Pagka nakalimutan, patay. Kanina, ang dami monthly lang kasi ko eh. O, tapos yung pa yung maraming ingay. Ay, hindi naman ako kumikita. Monthly ako ng monthly dyan. Diba? So, anong commitment nun? This will change your life. Tapos, gusto mo monthly lang. Pagka, sabi pa ng isang downline ko, saka na lang ako mag-yearly kapag kami spillover na. O, diba? Ang taas ng commitment. Sigurista. Diba? Ikaw nga, di ka nga sigurado sa buhay mo, sa sarili mo. Tapos gusto mo sigurado yung... Ayoko na sabihin. Diba? But, to tell you guys, only a committed business person subscribe yearly or 2 years subscription. Good news, nilagyan ng 2 year subscription tayo. And the company is very supportive to do whatever it takes also to help us and assist us. But to tell you, kung sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kasi kaya, my friend, imposible hindi mo kaya. Nakasali ka nga doon sa multiple accounts na company, 7 heads ka pa, 15,000 ng isa, tapos wala ka namang kinita. Ito, 1 year dito, $100 lang. 5,900 pesos lang, my friend. Tapos sabi mo, wala. Diba? Gaano ka kaseryoso? You have to find a way. Okay? So, kung kailangan, mag-direct ka para makapag 1 year ka, mag 1 year ka. Okay? Or, kung may 4 na direct, 2 years mo na. Para kung ano man mangyari, mag-break ka ng kunwari, may jowa ka. Kunwari, may pinagdadaanan ka. Pero wala ka naman jowa. Pero sabi mo, pinagdadaanan ka, diba? So, yung mga ganun kasing imo-imo, yung mga ganun, ang dami-daming problema sa buhay, pati problema ng mga kapitbahay, pinag-uusapan, pati siya damay. Diba? Tapos ayaw na mag-subscribe kasi daw. And now, we're just talking about that, but very serious po. Mag-yearly kayo or 2 years po. That is very serious po na advice na nanggagaling po sa akin mismo. And since this is the campaign that I'm doing right now, I think 60% of my people right now, may downline po, naka 1 year po sila or 2 years po siya. Kasi yun na talaga eh. Seryoso, kung yung mga seryoso, mag 1 year, mag 2 years. Yung hindi seryoso, hindi mag monthly ka o kaya minsan mahulog ka. Magagawa. Minsan kasi makakalimutan pa, may pagdadaanan, magpapasko, daming handaan.
hindi mo alam kung ano mangyayari. So, secure mo ang potential na pwedeng magbigay sa iyo ng milyon later on. Secure mo na. Ito na yung magpapabago ng buhay mo eh. Di ba? Secure mo na siya. Alright? So, let's talk about the last one, the deepest why. And I want you to listen. I will have a short clip. And I want you to take it, iano nyo to, isa puso nyo to. Kasi karamihan sa atin, medyo malalim kasi to. Papakit ko. Deepest why na kasi to. Ano ang reason bakit gusto mo maging successful? And sometimes, karamihan sa atin, sinungaling ka, ayaw mong umamin na nahihirapan ka, ayaw mong tanggapin na hindi ka okay. You have to be true to yourself. And the deepest why is very important to do this business para maging malalim ka dito. Alright? Para sumagad ka, tumoto ka. And part of that is your family. Okay? So I want you to watch this and give like 4 or 5 minutes para maintindihan mo kung ano yung sinasabi ko. Alright? That is your deepest why. Okay? Bakit mo ginagawa itong business na to? And you know exactly why. Do not stop because tinatamad ka, kasi nahihirapan ka. You have the family na umaasa sa'yo. You have to do it whatever it takes. Okay? So, if you're thinking about quitting, isipin mo kung bakit ka nagsimula. Okay? Okay lang ba kayo dyan? Woo! Grabe, pati ako, nadamay. Sinipon ako dun Yung excitement level, balik mo Alam ko, medyo na-touch ka. And dapat buhayin mo to. That's the letter E. Okay? Tapos na ang bentahan mo, kausap mo kapag ka ikaw excited ka na ginagawa mo to. Okay? So lahat yan, i-transfer mo, masaya ka, happy ka na ginagawa mo to. Everything will become more easier and simpler for you. Lastly, before I end, be alive, alert, and awake, and enthusiastic every now and then. Okay? Mag-focus ka. You cannot serve two master, my friend. Okay? Kapag nakuha mo yung gusto mo dito, masasabi mo, buti na lang nag-focus ako. Buti na lang nag-live good ako. Okay? Yun lang po. Always remember this, that live good is an evolution of just generations business. This is your jet plane to success. Tandaan, lahat kaya mong gawin para sa mahal mo sa buhay, basta samahan mo palagi ng tamang kilos at napakadaming dasal. Anything worthwhile takes time, kaya the journey is everything, is all worth it. Tandaan mo yan. Thank you very much and God bless you all. Kayo lang po. Maraming salamat po sa inyo sa pakikinig. And lahat po ng gusto ng recording, may recording po ito sa ating YouTube channel. Bahala na po kayo. Okay? Thank you very much. Stop my sharing na. Sorry kung medyo may napayak na yata ako. Pero at least, kahit pa paano, natouch ko yung puso ng bawat isa rito. Thank you very much po. All right. Back to you, Coach Fernan. Yes. Medyo... Grabe. Ang tissue. Kami po tissue dito. Sorry naman. Sorry. Oo. Ayan ang mga quality training na inaabangan, di ba? Pagka Monday. First of all, thank you very much, Coach Rene, sa iyong alam na alam mong pinaghandaan, no? At talagang binigyan ng importansya itong training na to. And kayo pong lahat na nakikinig dito, baliwala po yung uhog, sipon, luha na yan kung wala hong application. Di ba? Madali lang umiyak, Correct. madali lang matouch ang heart, lalo na ng Pilipino. Pero ibang usapan yung mag-follow ka dun sa natutunan mo. Yung application, di ba? Pag ginawa mo na. Okay, masarap paghugutan, no, ng malalim na dahilan. Kung bibigyan mo ng dahilan ang pag-asenso mo sa buhay, no?
may vehicle na tayo na pagkukuhanan. Yung iba nga walang sasakyan na pagkukuhanan eh. Hanggang ngayon hindi alam ang live good. Hanggang ngayon walang direksyon eh. Ikaw may direksyon ka na. Ang kalaban mo na yung commitment mo, no? Yung kung paano mo gagamitin yung sasakyan na meron ka ngayon. So nonsense kung naka-sport car man tayo ngayon. Ang live good sport car yan eh. Why sport car? Napakabilis, no? Sobrang bilis talaga, no? Kung gusto mo makuha agad yung dreams mo, gamitin mong sasakyan ng Live Good. Pwede namang employment. Pwedeng OFW, mag-abroad ka. Pwedeng mag-small business ka. Marami. Magsugal ka. Lahat yan, sasakyan yan eh. Mag-artista ka. Pero ang sport car na nakita ko, o mabilis, o jet fighter, para mabilis mong makuha yung dreams mo, yung mga pangarap mo, Live Good po. Tama? Ngayon, saan ka huhugot? Yun, yung pinanood nyo kanina, di ba? Ano ang gusto mong maibigay na best para sa anak mo? Ayun. Whew. Para sa pamilya? Sorry. Tulog ko. Sorry. But I hope it touch your heart and you can do this one talaga big time. For the family. Yes. Patayin ko muna yan. Well, kasi yung dreams natin, no? Tandaan po natin, no? Yung dreams kasi natin, na may measure yung laki niyan, no? No, depende sa challenges, sa hirap, no, yung effect sa iyo, 'di ba? Ganun 'yan eh. Pag hindi challenging, ibig sabihin, maliit lang yung dreams mo. No? Masasabi mong malaki 'yan. Kung involves yung everything, no? Gaya nung napanood natin, 'di ba? Grabe, 'di ba? Dahil malaki yung dreams niya, yun yung sinasabi, no? I will do whatever it takes. No? So kaya dito, no reason why kung may mga team members kayo nag-quit na ganyan. Pwedeng ang reason yung dreams niya eh, no? Maliit pa lang, madaling sukatin. Pero kung malalim, wala, hindi ko mararamdaman yung inip, hindi ko mararamdaman yung hirap, yung pagod, yung puyat, yung gutom, wala yan. Kasi yung big why mo malaki. So, yung tinuro ngayon no ni Coach Rene no, sana na-internalize natin. Balikan po natin. Ba't ka ba nag-join sa Live Good? Balikan mo lang. Bakit ka nga ba nag-join sa Live Good? No, and sabi ni Coach Fernan, kung talagang big why ka naman, this is the right vehicle. Marami pong way para yumaman, maraming way para mabigay mo yung magandang buhay sa pamilya mo. The big question is, kaya mo ba? Di ba? Kaya mo bang maging artista? Kaya mo bang maging CEO ng isang malaking kumpanya? Kaya mo bang, ang dami pong way para yumaman, kumita, pero hindi po natin kaya eh. Pero ang Live Good, kahit sino, pwedeng kakayanin. Magkaroon ka lang nung tinatawag ni Coach Rene kanina na good learning attitude. Magsimula ka doon. Be coachable. And napakaganda po ng team natin. No? Nilalatag na lahat, susundin mo na lang, susundan mo na lang. No reason para hindi ka magtagumpay dito. No? Amen. Yan, sa mga naiyak dyan, okay lang yan. No? Normal lang po yun. Okay. Thank you, Coach Ferdy. No? Pero alam ni Lord, no, what's in our heart. No? Mas alam po ni Lord yan. We don't know about you kung 959 na nandito, di namin alam na kung ano nasa puso ninyo eh. 'Di ba? Pero si Lord alam niya. So kung ano yung nasa puso mo, kung ano man yung gusto mo sa buhay mo, kung anong gusto mo sa family mo, alam ni Lord yan. How true are you? Gaano ka may tiwala sa Kanya, saka of course sa sarili mo. Wala pong hindi binibigay si Lord. Yon, no? Wala pong no si Lord. No, it's just a matter of delay. Baka nadidelay lang. Marami pong reasons why nadidelay. Pwedeng nire-ready ka lang, no? Baka bigla kang kumita ng milyon ngayon.
eh lalong mapariwara ka. Di ba? Pwedeng ganun eh. Pwedeng nire-ready ka lang. Kung naka-ready ka na, ay nako, magugulat ka sa blessings. Blessing after blessing ibibigay sa'yo. Ready ka na eh. Di ba? Ganun lang po yan. Alright, Okay, thank you. coaches. Salamat. Okay. Guys, no, lahat naman ng ano no, gusto ko lang susugan pa yung deepest why, no. Kahit naman anong ginagawa ng isang magulang, Coach Rene, Coach Perdi, no. Any parents, no, laging ang most, hindi ko sinasabing lahat, no. Pero most of parents, ang deepest why nila pamilya, di ba? Anak nila, magandang buhay. Yan Correct. nga yung pinagpalit ng mga OFW eh. Separation, isipin mo separation sa pamilya para sa halagang 30,000, 50,000. For how many years? Yung iba nabaon na, hindi makauwi kasi may utang. Either may utang sa Pilipinas na hindi pa ngayon nababayaran o may utang sa employer na pinagtatrabahuhan kaya hindi siya makawala. Pero yung hirap, pagod, puyat, pagtitiis na malayo sa pamilya, kinakaya. Kasi ang deepest why yung pamilya. Ito ngayon yung hindi ko maintindihan. Makinig kayo maigi. Ano ba ang mabigat? Yung separation mo sa pamilya para sa halagang 30,000, 50,000 nag-OFW ka o yung $9.95 na monthly na kailangan mong bayaran na subscription para sa pagbabago ng buhay ng pamilya mo. Ngayon sabihin mo sa akin mahirap ang Live Good. Napakasimple ng Live Good eh. It's all about subscription. Paying 9.95 every single month. Sabihin mo na 600 pesos, 585 pesos, whatever. Isang beses lang naman yung $49.95 para sa pagbabago ng buhay ng pamilya mo, para dun sa pangarap ng anak mo, sa dream house mo, sa sport car mo, para mabayaran yung mga utang mo. Alin ang mas mahirap? 'Di ba? Assuming lahat na tayo may pare-parehas na deepest why at iyon na yung pamilya natin. Ang pagpipilian mo anong sasakyan ang gusto mong gamitin. Pag hindi mo pa naintindihan to, no, tong gabi na to, kung ano meron sa Live Good, ano naghihintay sa iyo, alin ang mabigat, alin ang mas magaan, employment mo, okay, business mo o itong Live Good. Guys, i-treasure nyo ang ano meron kayo ngayon dito sa Live Good. Kaya hindi na kita maintindihan kung magki-quit ka pa dahil lang sa $9.95. Kung magki-quit ka pa dahil lang, ang totoo, hindi mo inaral yung negosyo. Nawalan ka ng good learning attitude. Lagi naghahanap ka ng sisisihin, no? Either upline mo, downline mo, o whatever. Napakahalaga po, no? Napakahalaga po ng dedication. Napakahalaga po ng right vehicle na meron tayo na nasa sayo na ngayon. Commitment mo na lang talaga ang kailangan. And of course, hard work kung gusto mong bumilis. Di ba? Kasi lagi ko ang sinasabi, given na ang diamond dito. 4 to 6 months, even 1 year, pwede ka mag-diamond Nasa sayo na kung bibilisan mo o tatagalan mo. Alright? So, nonsense ang training na ito, hindi natin in-apply. Okay? Coach Rene, baka meron kang last word. Yun lang naman, siguro I know marami dito yung magstay and marami din yung hindi tatagal. Basta balikan nyo lang lagi. Ano ba yung gusto mo ma-achieve sa buhay mo? And the moment na na-realize mo na gusto mo na magpagbabago sa buhay mo, then take it seriously. Do not be yung tawag doon, yung common attitude ng mga Pinoy na ningas kugon. Yung nagsisimula lang, na-excite lang sa simula, tapos hindi tumutuloy. Tapos pinabayaan na naman yung pangarap ng anak, pangarap ng magulang, pangarap sa magulang mo, and then pangarap mo rin sa sarili mo. And this goes to generation. Decide ka, natatanggalin mo na yung sumpa sa pamilya na meron ka, na lahat ng kahirapan is lahat parang inani mo na. Yun lang sa akin. So Live Good is the jet plane to your
success. It's not even the airplane pa nga before eh. This is a jet plane kasi sobrang bilis na nito and this is evolution. So please, take care of this business, how you take care of your family and yourself kasi it will give you all the best that you deserve. Yung kung ano yung deserving na meron ka. Yun lang ang sa akin. Yeah. Thank you po sa pakikinig. Okay, sabi ng isang listener natin, kahit na sobrang higpit ng amo ko sa paggamit ng cellphone, okay lang. Nagagawan pa Wow. rin ng paraan pagtulog ang amo ko. Yan, Yes. may naghihigpit sa Yes. kanya. Sa iba, walang naghihigpit pero hindi nag-a-attend. Yung iba, hindi, di ba? Hindi magawa ang live good. Ito, another, hindi ko na babasahin ng mga pangalan na grabe ang iyak ko, OFW po ako. Gustuhin ko mang umuwi pero may 3 college ako. Mahirap pa dahil silver pa lang ang rank ko. Kaka-join ko lang last August 16, but I will do whatever it takes to go for diamond. Kaya kahit bawal ang cellphone sa work, ginagawa ko pa rin siligot. Ito yung mga taong ang sarap abang. Coach Ferdy, Coach, no? Ito yung commitment na alam mong pwede talagang magbago ang buhay, no? Using vehicle ng Live Good, no? Grabe, grabe, no? Ayan, ang dami rito nga nagpapasalamat. Thank you. Coach Rene, I salute you. Mabuhay po kayo mga coaches. Thank you so much, Coach Fernan, Coach Rene, and Coach Ferg. Sobrang lalim ng lahat ng sharing tungkol sa Live Good. Lahat may connect in all aspect of life. Na-inspire ako na magtuloy-tuloy sa subscription for a brightest future. Bago lang po ako sumali sa Live Good. God bless all of us. It's not all about the money, di ba? Dito talaga sa Live Good, no? Malawak po ito. No? Mag-attend lang talaga kayo ng mga training, no? Laliman niyo po ang pagsali niyo. Wag pong wag yung naka-focus ka lang sa spillover, naka-focus ka sa matatanggap mo, hindi mo inintindi kung ano yung negosyo mo. Ganda raw ng topic, no? Sabi ni Coach Eden. Thank you so much, coaches. Nakaka-bless. Sa akin po, kahit gaano ako ka-busy, umatin pa rin ako. OFW from KSA. Sabi ko nga sa inyo, mas maraming OFW eh. Ang pupusta ako, mas marami ang OFW na committed. TY Coach Rene, buti humabol ako sa Zoom training. Ayan, from Romeo Delim. Ayun, thank you din. Ayun, kakaiyak ako sa Deepest Why kasi mga anak ko ang Deepest Why ko. Salamat po, Coach Rene, Coach Fernan at Coach Ferg. Malalim talaga pag anak na pinag-usapan, di ba? Pamilya. Tama po ang resource person natin. Napapalibutan tayo ng mga nega people pero pag nag-success ka, uutang na yan. Ayun. So informative. Thanks, God bless. Sobra ako napaiyak, Coach Rene. I'll do whatever it takes. Warriors International. Yakang-yako po to Coach. Kahit di po namin alam sa ngayon, pag wala po kaming work, gagawin po namin ng paraan. Thank you po sa magandang training, coaches. Ganda ng mga mga kabagbag damdamin talaga, coaches. God bless. OFW din po ako, Coach Fernan. Kung kailan po ako nawalan ng work o nag-stop, naging silver member po ako. Salamat sa Diyos. Thank you sa mga coaches. Ayan. Alright. So, ang dami pa actually. Ang dami pa. Ayan, no? Dami pang mga comment dito na napakagaganda, no? Ayun. Basta wag niyong bibitawan, no? Ang subscription nyo. Alright? Commitment plus deepest why. Okay? Plus hard work with the right vehicle. Imposibleng di ka magtagumpay. Kasi pwedeng you have a commitment, pero you have a deepest why, mali ang vehicle mo. Wala pa rin. Hindi mo pa rin makukuha yung dreams mo. Magkakasama po yan. Ang good news sa mga taga-Live Good, for sure, nasa right vehicle ka. Tatambalan mo na lang ng hard work, plus commitment, and then yung pinanggagalingan, yung deepest why. Basic na basic yan. Oh. Ganda, no? Thank you, Coach Rene.